Meron na namang bagong phone ang Doogee. Ito yung kanilang N50 Pro. Hindi pa ako masyado nakaka-move on dun sa S Mini nila na na-review natin previously na ang mahal para sa isang maliit na rugged phone na hindi naman ganun kaganda yung kayang i-offer sa atin. So, titignan natin kung makakabawi ang Doogee dito sa N50 Pro. Samahan niyo ako. Okay, so itong Doogee N50 Pro ay mabibili natin ngayon or may presyo ngayon na $189.99 sa website ng Doogee as of December 8, 2023. So, kung i-direct convert natin yan, 10,500 plus. Pero syempre, hindi pa rin kasama dyan guys yung shipping fee. So, baka umabot ng 11 to 12,000 siguro. Titingnan natin kung magkano yung magiging presyo nito kapag nandito na sa Lazada Philippines. So, tanggalin natin sa plastic. Okay, so kulay dilaw pa rin yung kanilang box. So, meron ulit tayong makikita dito na sticker na 256GB na storage. Tapos, 8GB yung kanyang physical RAM at merong 12GB na virtual RAM. Okay, so open natin. So, ang unang makikita natin ay yung nakabalot na N50 Pro. Ayan, at nakalagay na siya sa kanyang jelly case. So, check natin. Okay, ito siya guys. Ayan. So, merong tatlong color option na pwedeng piliin para sa N50 Pro. Black, green, at saka purple. So, obviously, kulay green ang pinadala sa atin. So, tanggalin ko sa jelly case para makita nyo. Kasi kapag merong jelly case, nagiging glossy talaga siya. Pero, sa personal or kapag walang jelly case, ayan, matte finish lang. May kaunting-kaunting texture, medyo rough siya. Hindi siya sobrang smooth. Ayan. Okay naman. Sa totoo lang, yung itsura niya guys, hindi ganun kaganda para sa isang more than 10,000 pesos na phone. Ano siya parang, ang naalala ko dito, sa totoo lang, yung mga lumang Realme phones. Parang yung C50 ata, or C13, parang ganun. Basta yung mga dati pang mga Realme phones, ganito yung texture nun sa likod. Dati okay yun. Sa ngayon, kapag more than 10,000 pesos na yung presyo ng phone, hindi ganito yung expect nating design at texture. Pero anyway, andyan na yan. So, ayun, napakasimple lang naman guys. Meron tayong Doogee branding dito. Tapos, medyo curved yung mga sides niya. Ayan. Meron siya guys, meron siyang screen protector na pre-installed. Pero meron pa rin tayong tatanggalin dito na plastic. So, ingat lang kasi sumasama talaga. Ayun, nakita nyo? May bubbles tuloy or may bubble tuloy yung natin. N50 Pro. Tingnan natin kung mabifix. Ayun, na-fix naman. So, tingnan muna natin yung iba pang laman ng box. So, meron tayo ditong warranty card. Ayan. Ayan. Warranty card, user manual, SIM ejector, pin. Tapos, yung ating charging brick na USB-A, yung kanyang port. So, 18 watts lang guys yung speed ng kanyang charging brick. Tapos, dito yung USB-C to USB-A cable. So, setup ko muna ito guys at titingnan natin kung ano yung Antutu score na makukuha natin dito, kumusta siya sa gaming, lahat yan pag-uusapan natin mamaya. So, sa ngayon, setup ko muna. Okay, so 4 days na yung nakakaraan guys. Dahil 4 days na mula nung in-unbox ko tong phone na to, na-test ko na rin yung kanyang battery performance. Mamaya, papakita ko sa inyo yung SOT na napiga ko dito sa Doogee N50 Pro. Pero sa ngayon, balikan muna natin yung design. Okay, nabanggit ko na to dun sa unboxing, yung kanyang SIM tray. Ayan, kapag tinignan niyo yung kulay, kapag hindi masyadong natatamaan ng ilaw, ayan, medyo dark siya, di ba? Pero yung pagka-dark niya, ay hindi kasing dark nung volume up and down buttons at saka nung power lock button. Talagang magkakaiba sila ng shade ng green na iba rin dito sa mismong kulay ng kanyang back panel. So, ayun lang. Medyo bothering sa akin kasi first time ako makakita ng ganun. Parang hindi nila masyadong binigyan ng quality yung overall na design nitong phone na to. Plus, yung pagka-rough nito, tapos yung okay lang naman yung pagka-matte finish, yung pagka-rough ng kanyang texture, okay lang yun. Pero, kung 4 to 5,000 pesos lang yung presyo nito. Pero dahil more than 10,000 pesos, dapat sana mas maganda pa dito yung ibinigay nila sa ating itsura. Hindi lang dyan nagtatapos guys. Kita nyo naman, meron pa rin tayong notch. Ang kapal ng chin natin, hindi mukhang more than 10,000 pesos ang phone na to. Mukha talaga siyang 4,000, 3,000 pesos na phone. Ganun lang siya. Pwede ko siyang ma-accept sa ganung presyo. Pero
More than 10,000 guys, hindi talaga. Tapos yung kanyang SIM tray guys, hybrid lang eh. Diba? Para sa ganitong presyo ng phone, hybrid pa yung binigay sa atin. Sana dual SIM plus micro SD card. Although yung micro SD card ay pwedeng umabot ng 1 terabyte, yun yung kaya niyang hawakan. Pero again, hindi to acceptable para sa more than 10K na phone. Ngayon, pagdating naman sa single firing speaker ng phone na to, una sa lahat, single firing speaker, dapat din sana dual speakers na meron tayo. Pero anyway, yung kanyang single firing speaker, hindi rin ganun kaganda yung quality ng tunog. Although yung max volume, katamtaman lang, sakto lang naman, hindi naman sobrang nakakabitin, pero yung quality muffled na kapag nakasagad yung volume natin. So again, hindi pa rin swak sa more than 10,000 pesos na presyo. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.52 inches LCD HD Plus resolution, 60Hz yung ating refresh rate at 269 yung ating PPI. In short, hindi na naman swak sa more than 10,000 pesos na presyo nito. Sipin nyo, para sa ganitong presyo guys, ang binigay lang nila sa atin, HD Plus na resolution. Grabe naman, doji. Sana man lang 1080p yung inilagay nila dito. Tapos punch hole, selfie camera, mga ganun sana. Or 120Hz or 90Hz na refresh rate. Pero 60Hz, HD Plus, 720p. Tapos yung viewing angles nito guys, hindi rin maganda. Tapos, ang isa pa sa hindi ko talaga nagustuhan dito sa phone na to guys, yung kanyang brightness. Tingnan nyo Hindi ganun ka liwanag yung display nito. Kita nyo, nasa almost 80% na yata tayo niyan. Pero, makikita nyo na hindi pa rin ganun ka bright yung backlight ng phone na to. Try nating isagad. Ayan hindi pa rin wash out sa camera natin, diba? Lalo na guys, kapag outdoor, mahihirapan talaga kayo dito sa phone na to. So, in short, yung ibinigay na naman sa ating quality ng display, hindi na naman swak sa presyo niya. Although, yung kanyang wideband security level 1. So, makakapag-play naman tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services. Yan ay kung gumagana yung ating Netflix application. Kasi tingnan nyo, ayan naka-install siya, diba? Tap natin. Nagka-crash. Tap natin ulit. Nagka-crash. So, kahit pa wideband security level 1. Ayun ako, hindi pa rin natin ma-maximize yung paggamit sa phone na to. Grabe talaga. Pagdating naman sa performance, naka-Android 13 na tayo dito out of the box. Unisoc T606 yung kanyang chipset, 8GB yung ating RAM at 256GB yung ating storage. Ngayon, meron siyang memory expansion up to 12GB. So, malaki-laki naman yung magiging RAM natin dito. Technically, up to 20GB. Tapos yung ating storage, malaki din naman in fairness, 256GB. Pero para sa presyo niya, sakto lang yung storage na yun. Ito yung nakuha nating score kapag naka-on yung memory extension or virtual RAM, 264,442. Tingnan natin kapag in-off natin. So, nung in-off ko na yung memory extension, tumaas naman, naging 267,735. Yes, okay naman yung performance niya. Pero again, kumpara sa ibang mga phone na ganito rin yung presyo, ang baba ng score na yan. So, hindi na natin to itetest sa game. Kasi madidisappoint lang kayo. Kaya naman niya, pero again, para sa presyo, kulang na kulang yung performance na makukuha natin dito. Okay, ito yung sample na 1080p daw na video recording dito sa Doogee N50 Pro. Pero guys, kita nyo naman yung quality. Maliban sa madilim, talagang grabe yung ghosting guys Kita nyo, pa nagpapan tayo. Parang IP camera yung hawak ko Sinilip ko yung video properties ng video recording nitong N50 Pro. 15 FPS lang to guys, kaya ganyan siya. Diba? Hindi talaga smooth. Hindi man lang 30 FPS, pambihira. Tapos itong selfie camera niya, 8 megapixels lang. At alam niyo ba, na yung pinakasagad na video resolution na pwede nating ma-record dito ay 720p lang. Grabe. Grabe na to. Hindi ko na kayo tatanungin sa quality kasi alam ko na yung sasabihin nyo. Ngayon, pagdating naman sa kanyang battery performance, 4,200 mAh yung kanyang capacity at 18 watts yung kanyang charging speed. So, kung pag-uusapan natin yung battery capacity nitong N50 Pro, hindi na naman sumasakto dun sa presyo niya kasi 4,200, grabe para sa ganitong entry-level phone. Karamihan ng mga entry-level phone ngayon, maglalaro at almost hindi bumababa sa 5,000 mAh na battery capacity, pero ito 4,200. So,
medyo duda na ako sa makukuha nating SOT. Ito yung nakuha kong SOT sa kanya after ng 4 days na paggamit dito. Ayan, 12 hours and 18 minutes. Ina-expect ko sa mga ganitong klase ng entry-level phone, aabot yan ng at least 15 hours of screen on time. So again, nakaka-disappoint. Okay, so yun na lahat guys yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Doogee N50 Pro. Tatanungin ko pa ba kayo kung bibili nyo to? Pero sige, sabihin dyan sa baba, bibili nyo ba to o hindi? At kung ano man yung sagot nyo, anong dahilan? Bakit nyo bibilhin? Bakit hindi nyo bibilhin? Okay, sabihin nyo lang dyan sa baba. So, ayun guys. Siguro, hindi ko muna i-consider ang Doogee sa mga options ng brands ng phone kung ako yung bibili. Kasi hindi ko pa makita yung solid na dahilan kung bakit i-consider ko tong brand na to at kung bakit magiging sulit yung kanilang product. Yun lang naman yung sa akin. So, maraming salamat guys sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.